Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, huwag kang mag-isa. Para sa mga hindi na makapigil at gusto nang bumili, gamit natin is DJI Osmo Nano. Napakahalaga talaga na meron kayong DJI Mini. Idagdag yun na kapag bibili kayo. Honestly, kailangan nyo yan. And tingnan natin kung gaano tayo pwede lumayo sa camera. Right now, kitang-kita nyo pa ako mamaya. Hindi nyo na ako halos matatanaw dahil malayo na tayo. DJI Mini lang yung gamit natin pero halos hindi nyo na ako matatanaw. Pero okay pa din yung video. Kung nagagandaan kayo, yan na yung senyalis na bumisita sa DJI One Ayala. Ayoko na masyadong lumayo at ako hinihingal na. Kamusta yung audio natin? Kaya kung gusto mo talagang bumili ng DJI Nano, ng yung first ever camera, make sure lang na samahan nyo na ng DJI Mic Mini. Dahil kita nyo naman, sobrang sulit kapag may microphone kayo. At syempre, gawin nyo ng dalawang transmitter. Dahil lagi namang mas masaya mag-vlog kung may kasama. So, kailangan dalawa yung transmitter nyo. Hinihingal na ako. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, huwag kang mag-isa. Magsama ka sa vlog, katulad ko, kasama ko si Sir, kasi may dalawang transmitter. Huwag kang bibili ng DJI Mic Mini. Katek, hunting time, pero bakit hindi DJI Mic Mini ang dapat mong bilhin? Sa totoo lang, meron na kasi akong Holiland Lark M2. Audio, solid, walang problema. Ang akala ko talaga hindi ko napapalitan ito. Pero may isang problema. Hindi sa audio, nasa setup ang problema. Diyan ako nagkamali. Pero kapag smartphone or mirrorless yung gamit ko, wala namang problema. Pero lately, na-realize ko, mas masarap pala mag-video gamit ang action camera. Imagine, no gimbal, no problem. Pero sa totoo lang, doon mismo nagsimula yung problema. Hindi ko pala magagamit itong Lark M2 sa action camera ko. Na hindi ako gumagastos na tumataginting na 6,000 pesos. Naku po, ang sakit sa bulsa. Kaya dito ko na-realize na hindi lang pala yung mic ang pipiliin natin, but also yung ganda ng ecosystem na wala itong gamit kong mic ngayon. Pero nung nakita ko ito, akala ko normal mic lang. Hindi pala. Magagamit ko pala ito na hindi ko na kailangan bumili ng any accessories sa GoPro Hero 12 ko. Bluetooth lang, sapat na. Magagamit ko pala ito sa GoPro Hero 12 ko nang walang problema. Bluetooth lang, connected na siya. No media mode, no extra cable, no problem. Kaya dito ako nagsisisi eh. Kung alam ko lang sana, hindi na sana ako napaggastos pa ng malaki. Sayang talaga. Kaya na-realize ko kapag bibili ka ng microphone, hindi lang ito sa pagandahan ng audio. Ang pinaka dapat pala nating iniitindi ay kung gaano ito kadali gamitin na hindi tayo gumagastos ng extra. Let's be real, kapag hassle lang setup mo, tatamarin ka na mag-record. Pero kung gumagamit ka ng action camera, 360, GoPro, DJI action camera, ito ang pinaka-convenient gamitin. Matutuwa ka sigurado dito. It will make recording videos easier. Pero in fairness to Lark M2, kung naka-mirrorless ka, Lark M2 is still solid microphone. Is still a very solid microphone. But the truth is, it's not about the brand. It's all about kung paano nito pinadadali ang buhay natin as a content creator. So yes, huwag ka bumili ng DJI Mic Mini kung okay ka na sa komplikadong setup. Pero kung hindi, you will regret not buying the DJI Mic Mini. But wait, teka lang, huwag ka munang bumili. Pipigilan muna kita. Abangan mo yung gagawin ko review for DJI Mic Mini. Kaya kung hindi ka pa nagsasubscribe, pindot na the subscribe button below. Pero para sa mga nabiktima na dyan at napagastos ng malaki, para lang magamit kayo yung paborito nyong microphone. Comment kayo below kung ano yung gamit nyong camera at yung microphone. DJI Mic Mini, kung gusto nyo rin ito, hanapin nyo si Sir. Mic po. Pero kung may mga katanungan kayo, bumisita lang kayo dito. And huwag nyo kalimutan, kung kayo ay magsisimula pa lang magawa ng content, ang unang-unang kailangan mo is yung camera. Yun na nga yung DJI Nano. Yung itong gamit natin. Ngayon, yung sumunod,